Mga kapasta, konting announcement lang po. Bale, mag-a-active na po tayo ulit doon sa TikTok natin. At ito lang po ang nag-iisang TikTok account natin para sa Pinoy Creepypasta. Sabihin ko na rin po para dun sa mga mahilig mag-live gamit yung content natin. Kung napansin nyo po, isa-isa nang nati-take down yung mga account nyo. Ayoko sanang gawin kasi parang nadi-disable yung access nyo doon sa account after ma-report. Pero syempre po, kailangan natin gawin yan kasi yung iba talagang 2 oras nila live yung content natin. Hindi lang yung sa akin, pati rin sa ibang narrator. Hindi ko po kayo pipigilan na mag-live, okay lang, bahala po kayo. Pero wala po sanang magagalit kapag na-deactivate o hindi nyo na ma-access yung TikTok account nyo. Kasi yung iba meron namang content. Yun nga lang, ginagamit yung audio namin doon sa live nila. Magdaming nagla-live kay Miss Clar, kay Kabanong, sa Takip Silim, sa Sitio Bangungot. Pero mabuti, madali lang yung pagre-report sa TikTok ngayon. Meron akong ginawang format ng pagre-report wherein ilang minuto lang, mga 3 minutes, 5 minutes. Once na nakita ko yung nagla-live, pagka-report, wala na. Basta napansin nyo na biglang tumigil yung live, ibig sabihin na report yon. Ayun nga, warning lang po. Magdalawang isip kayo sa paggamit ng content ko kasi masipag akong mag-report. Tatry kong mag-live sa TikTok ha. Mag-ice cream yummy ako doon mga kapasta. Antayin nyo po. Anyways, start na po tayo mga kapasta. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Sana po ay nasa mabuti kayong lahat. Hayaan niyo po na maibahagi ko sa inyo ang sariling karanasan namin ng nanay ko. Itago niyo na lang po siya sa pangalang Nora. Ako naman po ay si Lalaine. May lihim po ang pamilya namin na ngayon ko lang masasabi sa ibang tao. Pero yun naman pong mga kalugar namin dati ay alam na nila na kami po ay mula sa lahi ng mga mangkukulam. Noong araw po talaga ang mga katulad namin ay kinatatakutan sa baryo. Kaya kapag sinabing mangkukulam ka ay iiwasan ka talaga. Nagkataon lang na malaki yung angkan namin sa baryong yon. Kaya hindi kami napapalayas ng mga tao. Pero dahil nga sa kinatatakutan kami at iniiwasan, kaya lumaki akong mailap sa mga tao. May tiyahin akong kapatid ng tatay ko, si Tita Dayang. Doon siya sa lahi ng tatay na ordinaryong mga tao. Siya lang yung tanggap kami. Sa side ng nanay ko lang kasi ang pagiging mangkukulam at hindi siya tanggap ng iba pang kapatid ni tatay at lalo na ng mga magulang ni tatay. Pero ayos lang naman yon kay nanay kasi pinaglaban naman siya ni tatay. Namatay nga pala ang tatay ko sa sakit sa puso. Ang sabi ng iba, kinulam daw ng kalaban nila nanay. Pero sabi lang yon ng ibang hindi naman nakakita sa tunay na pangyayari. Ako mismo ay nasaksihan kung paano inatake sa puso ang tatay ko habang kumakain kami noon ng hapunan nung 17 pa lang ako. Dati si nanay masayahin kahit ganoon ang sitwasyon namin sa baryo. Pero nagbago siya ng ugali mula nang mawala yung asawa niya. Sa loob nga ng 2 taon na wala na si tatay, ay madalang ko na lang nakitang ngumiti si nanay. Lagi siyang tahimik na parang malalim ang iniisip. Aminado po ako na hindi maganda ang pinagkukunan namin ng kabuhayan nung araw. Dahil si nanay, tumatanggap talaga siya ng bayad para sa pangungulam. Nung buhay pa si tatay at nagbubukid, bihira niya yung gawin. Pero nung mawalan nga ako ng ama ay napansin kong madalas nang may pumupunta sa bahay para hingi ng serbisyo niya. Dahil nga nasa lahi namin yon, kaya hindi maiwasan na turuan din ako ni nanay ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa kulam. 12 anyos ako nang formal niya akong turuan ng ganoon. Buhay pa noon si tatay. Sabi niya kailangan ko raw na matutunan lahat yon. Hindi lang para maging kabuhayan, kundi para maprotektahan ko rin ang sarili ko sa oras na mawala na sila sa tabi ko. Ako naman bilang bata, syempre tanggap ko kung ano kami. Yun na ang nakagisnan ko eh. Pinamulat sa akin ni nanay kung gaano kalupit ang mundo. Kung wala akong alam. Kung hindi ko alam kung paano lumaban at bigyan ng proteksyon ng sarili ko at mga mahal ko sa buhay. Lahat ng sinasabi sa akin ni nanay noon, pinaniniwalaan ko. Dahil wala na si tatay kaya wala na akong ibang pinapakinggan kundi siya lang. Naniniwala kasi ako na
puro kabutihan ko lang ang iniisip niya. Kahit sinasabi ng iba na masama ang angkan namin, na hindi kami dapat tularan at dapat nga raw ay sa liblib na lugar na lang kami manirahan para hindi kami nakakaperwisyo ng mga tao. At ang pinakamasama pang narinig ko na sinabi sa amin ng mga tao, dapat daw ay sunugin kami ng buhay. Pero ayun na nga po, malaki ang angkan namin sa side ni nanay. Kaya kahit na anong galit sa amin ng mga taga-baryo ay hindi nila kami magalaw. Hindi nila kami maitaboy palabas ng baryong yon. Protektado kami ng buong angkan namin na doon na rin isinilang at naglakihan. Hanggang sa sumapit ako sa edad kong 19. Nung mga panahon na yon ay kabisado ko na yung gawaing pangungulam. Pero hindi ko pa nararanasan na magamit ang kaalaman kong yon. Nagahari yung angkan namin sa baryo na yon nung dumating doon ang isang albularyo kasama ang pamilya niya. Isang beses na umuwi si nanay galing sa palengke ay sinabi niya sa akin na may bagong lipat sa baryo at yun nga raw ay isang albularyo. Noon ko lang nakita na medyo nag-alala si nanay dahil sa buong buhay namin sa lugar na yon ay wala pang albularyo ang naglakas loob na tumira sa balwarte ng mga mangkukulam. Sigurado raw na may pakay yun kaya lumipat sa lugar namin. Mahigpit na bilin sa akin ni nanay na maging alisto raw ako sa lahat ng oras. Medyo natakot din ako nun kasi alam ko na dati pa man ay mga albularyo talaga ang pinakamahigpit na kalaban ng mga mangkukulam kaysa kapwa nila mangkukulam. Alam naman nating lahat na maraming alam ang mga albularyo laban sa mga tulad namin. Isang beses ay nagpatawag ng pulong ang pinakamatanda sa angkan namin. Kung tawagin po siya ng mga kaanak namin pati ng ibang taga-baryo ay Apo Eliasar. Pero ako ang tawag ko sa kanya ay Lolo dahil lolo po siya ng nanay ko. Bali apo na niya ako sa tuhod. Tama yung hinala ko nun na kaya siya nagpatawag ng pulong ay para pag-usapan ang tungkol sa pagdating ng isang albularyo sa baryo. Kailangan daw na mapaalis nila yon sa kahit na anong paraan. Basta marami pa silang pinag-usapan tungkol doon. Pero ako yung isip ko noon ay hindi naman talaga nakatuon sa pinagpupulungan nila. May nakita kasi akong isang lalaki na pasilip-silip mula sa likuran ng punong mangga sa labas ng bakuran. Ang pinagpupulungan kasi namin ay isang malaking kubo sa loob ng malawak na bakuran ni Lolo. Napakunot yung noo ko dahil hindi pamilyar sa akin yung lalaki. Noon ko lang siya nakita pero hindi ko sinabi kay nanay ang nakikita ko. Basta inoobserbahan ko lang muna yung lalaki. Siguro hindi niya ako napapansing tumitingin sa kanya dahil sa sulok na bahagi ako ng bandang likuran ng nanay ko. Sa unang kita ko pa lang sa lalaki ay hindi ko alam kung bakit magaan yung loob ko sa kanya. Kahit alam ko na hindi tama ang ginagawa niyang pagmamanman sa pulong namin. Ang ginawa ko noon, nagpaalam ako kay nanay na magbabanyo saglit. Kahit ang totoo ay umikot lang ako sa kabilang side ng bakuran kung saan may daan patungo sa likuran ng punong pinagtataguan ng lalaki. Nung marating ko yon ay namewang ako at saka nagsalita kung anong sinisilip-silip niya ron. Nagulat siya nung marinig ang boses ko. Lumingon siya sa akin. Sino raw ako? Ako naman binalik ko yung tanong sa kanya. Kung sino siya. Tinakpan niya yung bibig ko. Huwag daw akong maingay at baka marinig ako ng mga mangkukulam. Pinapakinggan daw niya kung anong pinag-uusapan nila. Ako naman sabi ko hindi niya dapat yun ginagawa at umakto ako na isusumbong ko siya sa kanila. Bigla niya akong hinila palayo roon. Sabay tanong kung gusto ko raw bang mapahamak. Sa loob-loob ko ay natatawa ako kasi hindi niya alam na doon ako galing. Kaya nasiguro kung hindi niya ako napansin doon. Total hindi pa naman niya alam na mangkukulam din ako. Kaya pinanindigan ko muna. Sinabihan ko siya na wag na niyang uulitin yon dahil hindi niya alam kung paano magalit ang mga mangkukulam. Baka mapahamak lang siya. Ang sagot naman niya sa akin, hindi raw siya natatakot dahil ang tatay niya
ay isang magaling na albularyo. Sa sinabi niya ay ako naman ang nakaramdam ng takot. Napaatras ako. Tapos sinawakan niya yung kamay ko at sabi, wag daw akong matakot kung anak siya ng albularyo. Kasi hindi naman daw sila malupit tulad ng mga mangkukulam. Sila pa nga ang gumagamot sa mga tao, lalo na yung mga nabiktima ng kulam. Hindi ako makakibunon. Parang umurong yung dila ko. Nasa pagitan ako ng gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero parang ayokong gawin. Parang may pumipigil sa akin. Tinanong niya ako kung matagal na ba ako sa baryong yon. Tapos may kasunod pa na tanong. Pero hindi ko na lang sinagot. Ang sabi ko na lang ay uuwi na ako dahil baka hinahanap na ako sa amin. Umuwi na nga ako sa amin. Hindi na ako bumalik sa kubo ni Lolo dahil baka sundan ako ng tingin ng lalaki at makita pa niya akong papunta sa kubo. Nung makauwi na rin si nanay sa bahay namin, tinanong niya ako kung bakit hindi na ako bumalik sa pulong. Nagdahilan na lang ako. Ang sabi ko kasi biglang sumakit yung tiyan ko, kaya dumiretso na ako ng uwi. Tapos tinanong ko si nanay kung anong napag-usapan sa pulong. Sabi niya hindi muna kami kikilos. May mga inutusan na raw si Lolo na magmamanman sa bagong salta na albularyo. Sa isip-isip ko, kung alam lang nila na nauna na ngang magpamanman sa kanila yung albularyo. Malamang inutusan din noon ng anak na magmanman sa mga mangkukulam. Pero hindi ko na lang sinabi kay nanay. Hindi naman kasi ako sigurado. Basta yun lang ang kutob ko. Inutusan ako ni nanay na magpunta sa palengke isang umaga. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko na naman yung lalaki. Hindi ko na lang siya pinansin. Tulad ng ginagawa ko sa ibang tao. Paiiralin ko sana yung pagiging mailap ko. Kaso nakita niya ako. Nakalampas na siya ay pumihit pa siya pabalik. Tapos sinundan niya ako. Naglakad ako ng mabilis pero naglakad din siya ng mabilis para abutan ako. Inabutan niya nga ako. Tapos sabi niya huminto ako sandali. Sabi niya wag daw akong matakot sa kanya. May nakalimutan lang daw siyang itanong kaya niya ako sinundan. Siyempre tinanong ko siya kung ano yun. Yun pala ang pangalan ko lang ang gusto niyang itanong. Hindi raw kasi kami nagkaalaman ng pangalan nung magkita kami sa likod ng punong mangga. Inabot niya yung kamay niya sa akin, sabay sabing siya si Sebastian. Pero tawagin ko na lang daw siyang Basti. Napilitan akong magpakilala rin at makipagkamay sa kanya. Gusto raw niya akong maging kaibigan kasi wala pa siyang kaibigan sa baryo dahil nga bagong lipat lang sila. Napatango na lang ako. Sa isip-isip ko, ewan ko lang kung gustuhin pa niya akong maging kaibigan kapag nalaman niya na isa rin akong mangkukulam. O baka naman alam na niya. Pinapasakay lang niya ako para makakuha siya sa akin ng impormasyon o mahulog ako sa patibong. Ganun po yung tumatakbo sa utak ko nung pangalawang beses na yon na nag-cruise ang landas namin ni Basti. Pero ewan ko rin kung bakit sa kabila ng pagdududa ko at kaba ay may bahagi ng puso ko na parang naging masaya matapos ang pagkakilala namin na yon. Nagustuhan ko agad kung paano niya ako nginitian. Pag uwi ko sa bahay, bitbit ko na yung mga pinamili ko. Tinanong ako ni nanay kung may naririnig ba ako sa labas na usap-usapan tungkol sa amin o kaya ay sa albularyo. Umiling ako. Sabi ko wala naman. Napansin agad ni nanay yung aliwalas ng mukha ko. Mukhang maganda raw yata yung araw ko. Bigla tuloy akong kinabahan na baka malaman ni nanay ang tungkol kay Basti. Sabi ko na lang maganda kasi yung panaginip ko kagabi. Naalala ko pa kaya maganda rin ang mood ko. Akalain ko bang itatanong pa ni nanay kung ano yung panaginip ko. Ayun at sinabi ko na lang na tumama ako sa loto sa panaginip kaya natatawa ako. Si nanay naman nailing na lang at sabi ay ayusin ko na raw ang mga pinamili ko at siya naman ay magluluto na para sa tanghalian namin. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Parang bigla ko na lang kasi naramdaman na gusto ko ulit makita si Basti kahit kakakita lang namin kanina. Hindi ko na lang po idedetalye yung naging iba pa naming pagkikita ni Basti.
Ang nangyari po kasi kahit anong iwas ko sa kanya, lagi pa rin siyang sunod ng sunod sa akin at kinukulit ako na makipagkaibigan sa kanya. Hanggang sa tinanggap ko na lang yung pakikipagkaibigan niya. Pero sabi ko sa kanya na wala dapat makaalam kasi baka makarating sa nanay ko, siguradong magagalit yun. Pinagtawanan pa niya ako kasi 19 na raw ako pero takot na takot pa rin ako sa nanay ko. Dalaga na raw ako kaya hindi naman daw siguro masama kahit pa magka-boyfriend na ako. Sabi ko hindi niya kasi naiintindihan. Marami pa siyang hindi alam. Basta kung gusto niya kako na maging kaibigan ako, kailangan lihim lang muna namin. Gusto nga rin sana niya na ipakilala ako sa tatay niya. Pero syempre, tumanggi ako. Hindi pa ako handa. At ilang linggo nga ang lumipas. Wala pang isang buwan ay naging kami ni Baste. Nangunguha kami ng bayabas nun. Medyo mataas yung puno ng bayabas na yon. Tapos bigla siyang nahulog. Nataranta ako nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko naman siya kayang buhatin kaya maghahanap na lang sana ako ng tulong. Pero bigla niyang hinila yung kamay ko at sabi sagutin ko lang daw siya ay magiging okay na ang pakiramdam niya. Hindi naman pala kasi masama yung pagbagsak niya. Pero ayun nga po, sinagot ko siya kahit nag-iinarte lang siya na nasakta ng katawan. Tapos nagpatuloy ang lihim naming pagkikita. Hanggang isang hapon, galing na naman ako sa kakahuyan. Nagulat ako nung makita ko si nanay na nakaabang na sa pintuan namin. Tinanong niya ako kung saan ako galing. Kanina pa raw niya ako hinahanap. Hindi ko sinabi sa kanya yung totoo, tulad ng dati. Nagsinungaling na naman ako. Ang sabi ko naglakad-lakad lang ako sa kakahuyan. Naghahanap ng bagong maitatanim sa bakuran namin. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinara agad ni nanay yung pinto. Wag na muna raw akong maglalabas dahil may nangyayaring hindi maganda sa mga kaanak namin. Kamamatay lang kasi ng pinsan ni nanay na isa ring mangkukulam. Tapos eto na naman daw at ang sunod na namatay ay ang tiyahin niyang matandang dalaga na si Lola Eva. Parang iniisa-isa raw ang lahi namin. Natigilan ako sa binalitang yon ni nanay. Hinala nila ay ang albularyo ang may kagagawan. Kaya gumagawa na sila ng hakbang kontra dito. Sabi ko kay nanay, sakit naman ang kinamatay ng pinsan niya. At baka ganoon din si Lola Eva. Baka magkamali lang sila ng hakbang na gagawin kung magpapabigla-bigla sila. Nagtaka si nanay kung bakit parang kinakampihan ko raw yung albularyo. Yun kasi ang unang pagkakataon na kumontra ako sa sinabi niya. Kaya siguro nanibago siya. Hindi na lang ako umimik. Pero sa totoo lang ay kinakabahan ako para sa tatay ni Baste. Alam ko kasi kung gaano kabagsik na mangkukulam ang lahi namin. Pero naisip ko rin kung sakali mang totoo ang hinala nila nanay na albularyo ang may gawa ng pagkamatay ng dalawang kamag-anak namin, ay tsak na hindi rin basta-basta ang albularyong tatay ni Baste. Siguradong magaling siyang albularyo kung makapatay siya ng dalawang mangkukulam o higit pa. Nalilito na ako nun kasi alam ko na sa sarili ko na mahal ko na si Baste. Pero syempre mahal ko rin si nanay at mga kaanak namin. Kaya hindi ko alam kung sino ang papanigan ko sa nag-uumpisang gera sa pagitan nila. Sinunod ko naman ang bilin ni nanay na wag na muna akong maglalabas-labas. Hindi ko na abisuhan si Baste tungkol doon. Kaya kahit binilinan ko siya na wag magpupunta sa amin, isang araw ay nagpunta pa rin siya. Nasa bintana ako nun, nagtatahip ng bigas nang biglang may tumamang nakalamukos na papel sa ulo ko. Luminga ako sa labas ng bintana para malaman kung saan nanggaling yung papel. Nakita ko si Baste sa likod ng puno ng nyog. Kumakaway sa akin. Kinabahan ako kasi nandoon lang din si nanay sa harap ng bahay namin. Inaayos yung mga pananim niyang gulay. Sinenyasan ko si Baste na umalis na. Pero hindi pa rin umalis. Sinesenyas niya na basahin ko yung laman nung nakalamukos na papel. Dinampot ko at binuksan. Nakasulat doon ang tanong niya kung bakit hindi ako nagpapakita. At sabi rin sa sulat na namimiss na niya ako.
Kumuha ako ng ballpen at dali-daling nagsulat doon sa papel. Sinabi ko sa kanya na may problema ang pamilya namin. Pero syempre hindi ko binanggit sa sulat ang totoo at saka ko binatong pabalik sa kanya. Nung matsyempohan kong nakatalikod si nanay, nakita kong nagbago yung ekspresyon ng mukha niya nung mabasa niya yung sinulat ko ron. Tapos umalis na siya. Ako naman nalungkot ako kasi namimiss ko na rin siya nun. Ang sitwasyon naming mga mangkukulam ay lalo pang hindi naging maganda nung mga sumunod na araw. Sa ikatlong beses kasi ay may namatay na naman sa angkan namin. Ang tiyuhin ko naman na kapatid mismo ni nanay. Kaya nung gabi ring yun ay inilabas ni nanay yung mga kagamitan niya para sa isang ritual. Sabi ni nanay, hindi na siya makakapayag sa mga nangyayari. Kailangan na niyang kumilos kahit wala pang basbas ni Lolo Eliazar. Huwag ko na lang daw sasabihin kahit na kanino ang gagawin niya. Ang ginawa muna pala ni nanay noon bago nagritual ay palihim siyang kumuha ng tag-iisang gamit ng pinsan niya, tiyahin at kapatid na namatay. Tapos yun na nga po, nung gabi ay inumpisahan na niya ang ritual. Bumigkas din siya ng isang orasyon na naglalayong malaman ang pagkakapare-pareho ng tatlong gamit. Kung ano o sino ang kalalabasan nun ang siyang may sala sa pagkamatay nila. Si nanay lang po yata ang nakakaalam ng ritual na yon sa angkan namin. Kasi kung alam ng iba o ni Lolo Eliazar, edi sana natukoy na nila ang dahilan ng kamatayan ng mga kaanak namin. Si nanay kasi hindi lang siya basta dumepende sa mga kaalaman na mula kay Lolo Eliazar. Nag-aral siya ng sarili niya tungkol sa pangungulam at ibang konseptong may kinalaman dito. Gusto kasi talaga niya na maging mahusay sa larangan ng kulam. Kabaliktaran yun ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Gusto kong mamuhay bilang normal na tao, magkaroon ng pamilya at mapagkakakitaan na makakaya kong ipagmalaki sa lahat. Hindi tulad ng angkan namin na puro patago ang gawain. Pinagtabi-tabi ni nanay yung tatlong gamit ng patay. Suklay ang sa pinsan niya, salamin ng tiyahin niya at relo ng kapatid niya. Tapos nagsindi siya ng tatlong kandilang itim na inihanay din niya katapat ng bawat gamit. Sabi niya bantayan ko lang daw ang sindi ng mga kandila at huwag hahayaan na mamatay isa man sa mga yon. Matapos niya akong bilinan ay sinimulan na niya ang pagre-ritual. Nakaluhod siya habang paulit-ulit na dumidipa sa harap ng mga gamit ng patay. May mga binabanggit siyang orasyon na hindi ko pa natututunan. Matagal siyang pumikit na parang may hinihintay. Paulit-ulit lang ang ginagawa niya. Nakatingin lang ako. Siguro mga 1 oras din nang magkaroon ng pagbabago sa mga gamit. Hindi naman sinindihan ng apoy pero nagkaroon ng usok. Nagmumula mismo sa tatlong gamit ng patay. Habang si nanay ay patuloy pa rin sa pagbibigkas ng orasyon. Maya-maya ay dumilat siya at parang hinuhuli yung mga usok. Nilalagay niya sa isang bote. Parang hinahawi niya papasok doon. Nung wala nang matirang usok mula sa mga gamit, ay tinakpan niya ng mahigpit yung bote at pinagmasdan ng laman nun. Tumingin siya sa akin. Sabi niya, ngayon nakakasiguro na siya na hindi nga namatay sa natural na sakit ang mga kamag-anak namin, kundi meron talagang gumawa sa kanila ng hindi maganda at yun daw ang aalamin niya sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung paano, basta siya lang ang nakakaalam. Isang beses kinailangan ko ulit na lumabas para bumili ng makakain namin. Kaya nagkaroon ulit kami ng pagkakataon ni Baste na magkita. Nagkataon kasi na nagbibisikleta siya, tapos nadaanan niya akong naglalakad. Naging masaya kami kahit sa saglit na oras lang. Iniangkas pa niya ako sa bike niya papuntang palengke at hinatid din pa uwi. Pero binabanan niya ako nung medyo malayo pa sa bahay namin dahil baka makita kami ni nanay. Ang hindi namin inaasahan ay nakita na pala kami ni nanay dahil lumabas pala siya para sunduin ako. Ang tagal ko raw kasing bumalik, nag-alala siya. Pero
mas nag-alala siya nang makitang kasama ko si Baste. Hinila niya ako palayo kay Baste. Habang halos kinakaladkad niya ako pauwi sa amin, ay sinabi niya sa akin na kilala niya ang lalaking kasama ko. Yun daw ang anak ng albularyong lumipat sa baryo namin. Nagulat ako na kilala pala ni nanay si Baste. Pagdating sa loob ng bahay namin, noon niya pinagtapat sa akin na isang araw ay nakasalubong niya ang sinasabi nilang bagong lipat na albularyo. At nakilala raw niya yon, si Kapendong. Matagal na palang kilala ni nanay ang albularyong tatay ni Baste dahil minsan na rin niya yung nakalaban nang kontrahin dati ang kulam niya. Muntik na raw siyang mapatay ng albularyong yon, na dating nakatira sa Karatig Bayan at sa pagkakaalam niya ay isa rin yung santigwar. Lumalaban sa masasamang elemento at kaya ring magpalayas ng demonyo. Hindi pa tapos ang mga siniwalat ni nanay. Kinuha niya sa ilalim ng papag ang boteng ginamit niya sa ritual nung isang gabi. Ang boteng naglalaman ng usok mula sa gamit ng mga patay naming kaanak. Pinakita niya sa akin. Nabigla ako sa usok na nakakulong doon. Dahil yung usok ay naging korte ng tao at kabulto raw yun ng tatay ni Baste. Ayon pa kay nanay. Tinanong niya ako kung kailan pa ako nagsimulang makipagkita kay Baste. Magsisinungaling sana uli ako, kaso hindi ko na nagawa. Sinabi ko na rin kay nanay ang totoo na si Baste ay hindi lang kaibigan, kundi nobyo ko na. Talagang nagalit si nanay. Bakit daw hindi ko sinabi sa kanya nung una pa lang para nabigyan niya ako ng babala. Pero hindi pa naman daw huli ang lahat. May pagkakataon pa raw ako para umiwas. Gusto niyang putulin ko na ang anumang ugnayan namin ni Baste. Napayuko na lang ako nun. Totoo namang nabigla ako sa mga sinabi ni nanay. Pero mas nabigla ako at nalungkot sa sinabi niya na kailangan kong tapusin ang relasyon ko sa anak ng albularyo kung ayaw ko raw ng malaking gulo. Ano na lang daw ang sasabihin ng mga kamag-anak namin? Na ang anak niya ay nakikipagrelasyon sa anak ng albularyong kalaban namin at posible pang dahilan din ng pagkamatay ng tatlo naming mahal sa buhay. May punto naman si nanay. Hindi ko siya masisi. Kaya nung gabing yon, hindi talaga ako makatulog. Pabiling-biling ako ng higa habang iniisip ang gagawin kong pakikipaghiwalay kay Baste. Para kasing hindi matanggap ng kalooban ko ang desisyon ni nanay. Kahit alam ko naman na siya ang tama sa aming dalawa. Parang hindi ko makakaya na makipaghiwalay kay Baste. Kinabukasan paggising ko, mugto ang mga mata ko. Kasi iyak ako ng iyak. Dahil naiisip ko pa lang na magkakahiwalay na kami ay hindi ko na makaya. Hindi nga rin ako makakain noon. Pero si nanay, pinilit talaga niya ako. Dumating pa sa punto na pinapili niya ako kung siya ba o si Baste ang pipiliin ko. Sabi ko kay nanay syempre siya ang pipiliin ko. Pero nung magkita na nga kami ni Baste, kahit siya hindi makapayag na maghiwalay kami. Nagulat pa nga ako sa sinabi niya na matagal na raw niyang alam na mangkukulam ang lahi ko. Nung una pa lang daw na pagkikita namin sa punong mangga. Nung araw ng pulong ng mga mangkukulam. Nakita pala niya ako na nanggaling sa bakuran. Kahit nung nakaupo pa lang ako sa bandang likuran ni nanay ay pasulyap-sulyap na siya sa akin. Hindi lang siguro nagtama ang tingin namin nun, kaya akala ko hindi niya ako nakita. Hindi lang daw siya nagpahalata dahil ayaw niya na mailang ako. Pero kahit ganoon na inilihim niya sa aking alam na niya, ay hindi raw siya nagdalawang isip na mahalin ako. Tanggap daw niya ako kahit isa pa akong mangkukulam. At kahit pa nga raw tumututol ang tatay niya nung malaman na ang nobya niya ay anak ng isang mangkukulam. Dahil sa mga sinabi ni Baste, ay lalo akong nahirapan na makipaghiwalay sa kanya. Kaya sa halip na sundin ang utos ni nanay na hiwalayan ko siya, ay tinanong ko si Baste kung gusto ba niya na magtanan kami. Nakakahiyaman po pero ako pa talagang babae ang nag-aya sa kanya.
Ewan ko ba't bigla kong naisip yon. Mabilis naman ang naging sagot niya. Na-oo raw. Gustong gusto niya. Hindi na nga niya ako pinauwi sa amin para kumuha ng gamit ko. At sa gabi na lang sana ako tatakas. Basta agad-agad nung oras ding yon ay sinama niya ako sa bahay nila. Aminado po ako na napakasama ng ginawa kong pagsuway kay nanay. Para ko na rin siyang tinraidor. Lumalabas na mas pinili ko ang nobyo ko kaysa sa kanya. Kaya lang po kasi mahal ko talaga si Baste. Hindi ko talaga kaya na mawalay sa kanya. Masakit na masakit po sa kalooban ko ang ginawa ko sa nanay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaharap ko ang tatay ni Baste, si Kapendong, na isang albularyo. Siya man ay nag-alala ng sobra nang makita akong kasama ni Baste. Kinausap niya ang anak niya nang nakadistansya sa akin, kaya hindi ko narinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Tapos ako naman ang tinawag niya para kausapin, pero kaharap din si Baste. Aniya dati nang may gera sa pagitan ng mga albularyo at mga mangkukulam. Sa ginawa raw naming pagtatanan ay lalo lang naming dinadagdagan ang dami ng apoy. Isang malaking responsibilidad at pananagutan daw ang haharapin namin sa magkabilang panig. Handa raw ba kami? Pareho kaming hindi makasagot ni Baste. May pagkakataon pa naman daw. Kinumbinsi niya kami na baguhin ang desisyon namin. Pero sa halip na pumayag ay niyakap ako ni Baste ng mahigpit. Kaya ang tatay niya ay napailing na lang. Kumuha siya ng pera sa baul niya at binigay kay Baste. Umalis daw kami sa baryo dahil tiyak na hindi kami patatahimikin ng mga mangkukulam. Tapos binigyan din niya kami ng pangontra sa posibleng sumpa na ikabit sa amin. Siya na raw ang bahalang humarap sa kanila. Habang sakay kami ng jeep palayo sa baryo ay iyak pa rin ako ng iyak. Naiisip ko kasi si nanay, kung ano ang mararamdaman niya, kung sino na ang makakasama niya habang wala ako sa tabi niya. Nakukonsensya ako sa ginawa ko, pero hindi ko naman magawang iwan si Baste. Ang sabi ko na lang, pagkalipas ng kahit isang buwan ay babalikan ko si nanay para kamustahin at hihingi na rin ako ng tawad sa kanya. Baka sakaling mapatawad na niya kami ni Baste at matanggap. Hindi naman kami masyadong lumayo ni Baste. Sa karatig na bayan lang kami nagpunta, sa dati nilang bahay. Hindi pa pala yun nabenta at hindi na nga ibebenta para doon na raw kami ni Baste bubuo ng sarili naming pamilya. Hindi ko nga inaasahan na doon na rin pala sa bayan na yon nakatira ang tita Dayang ko, yung kapatid ng tatay ko. Nakita kami nung magkasabay kaming bumili sa tindahan. Nagulat siya nung makita ako. Sinama ko siya sa bahay namin at hindi ko na rin kinaila ang totoong nangyari sa amin ni Baste, kaya kami napalipat doon. Tulad ng nasabi ko sa umpisa pa lang ng pagkukwento ko sa inyo, si tita Dayang lang ang tumanggap kay nanay bilang hipag niya, kaya alam ko na maiintindihan ako ni tita. Nag-alala rin siya para kay nanay, kaya nangako siya sa akin na pupuntahan niya ang nanay ko para kamustahin, at kung may pagkakataon pa siya ay dadalaw-dalawin niya para masigurong ayos lang ang kalagayan para raw sa akin. Dahil sa sinabi ni tita Dayang, kahit papano ay nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Wala pang isang buwan nung makarating sa amin ang isang masamang balita. May sakit daw ang tatay ni Baste. Wala na rin siyang kasama sa bahay dahil ang nanay ni Baste, buhat nang lumipat sila sa baryo, ay nagpaalam na may aasikasuhin lang na lupa sa probinsya nila, pero hindi na bumalik. Kaya nagpasya si Baste na babalik kami sa baryo para sa tatay niya. Hindi naman ako kumontra. Naisip ko na baka pwede na rin akong humingi ng tawad kay nanay para matanggap na niya kami. Pero bigla ko ring naisip, paano kung si nanay pala ang dahilan ng pagkakasakit ng biyenan kong albularyo? Pagdating namin kina Baste, nagulat kami nung madatnan naming nag-uorasyon ng tatay niya. Kahit halata sa katawan ng panghihina, nakabayukos na at panay ang ubo. Inalalayan ni Baste at tinulungang makabalik muna sa papag.
Ako naman, hinipan ko yung kandila. Tinanong ni Baste kung para saan ang orasyon na yon. Pero sa halip na sagutin ang tanong, ay kami pa ang tinanong kung anong ginagawa namin doon. Bakit pa daw kami nagbalik? Sinabi nga namin na nabalitaan namin ang nangyayari sa kanya. Hindi na raw namin dapat siya inintindi. Pero dahil nandoon na kami, ay sinabi niyang ang pagkakasakit niya ay hindi isang normal na sakit. May gumagawa ng kulam sa kanya at inaasahan na raw niya yon. Hindi pa raw sapat ang mga pangontra niya, kaya kailangan pa niyang gawin ng ilang beses ang orasyon. Ang mahalaga raw ay ang pangontrang binigay niya sa amin, lalo na sa anak niyang si Baste. Alam niya na si Baste ang unang pupunteryahin ng kulam. Napayuko ako dahil alam kong si nanay ang tinutukoy ng biyenan ko. Desidido siya na tapusin ang orasyon para sa paggaling niya. Natakot din ako para kay nanay, kaya nakiusap ako sa biyenan ko na wag sana niyang gagantihan si nanay. Ako na lang ang bahalang kumausap sa kanya. Baka kailangan ko munang umuwi sa amin. Pero ang sabi niya, sa dami ng kalaban niyang mga mangkukulam at pati na rin ang mga mambabarang, hindi niya sigurado kung sino sa kanila ang gumagawa sa kanya ngayon ng pagpapahirap. Kaya ang ginagawa muna niya ay malakas ang pangontra. At saka na niya aalamin kung sino sa mga yon ang dapat niyang balikan. Sinabi niya rin na hindi naman kasi maaari na hindi niya gawin ang tungkulin niya bilang albularyo. Kung sino ang nagkasala, yun dapat ang patawan ng parusa. Mapakakilala man o hindi, o kahit pa kamag-anak. Sa sinabi niya, para na rin niyang sinabi sa akin na maski ang nanay ko ay handa niyang kalabanin kahit pa magbalain na sila kung tutuusin. Alam kong hindi pa sapat ang lakas ng loob ko para umuwi sa amin. Natatakot pa rin ako kay nanay dahil alam kong nasaktan ko siya ng sobra sa pakikipagtipan ko sa anak ng mortal na kaaway ng lahi namin. Pero wala naman akong mapagpipilian. Kailangan kong harapin ang galit niya dahil gusto ko talaga na magkaayos kami. Sinamahan ako ni Baste pero sinabihan ko siya na doon na lang muna siya sa labas maghintay. Ako na muna ang papasok sa loob ng bahay namin. Kumatok ako ng marahan. Nanatiling nakasara yung pinto kahit inulit ko yung pagkatok at medyo nilakasan ko ng konti. Hindi pa rin yun nagbukas. Kaya naisip ko na baka natutulog si nanay kasi alam kong umiidlip siya tuwing hapon. Ilang minuto pa akong naghintay at paulit-ulit na kumatok habang tinatawag ang pangalan niya. Hanggang sa wakas ay pinuksan na rin ni nanay ang pinto. Napakunot ang noo niya nang makita ako. Isang sampal agad ang pinadapo niya sa pisngi ko. Napayuko na lang ako habang sinasabi sa kanya na sana ay mapatawad niya kami ni Baste. Tinaas ni nanay ang mukha ko at saka sinabi sa akin na mapapatawad lang niya ako kung babalik na ako sa bahay namin at iiwan na ang anak ng albularyo. Hindi ako makasagot kay nanay kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko magagawa ang gusto niyang mangyari. Sabi ko handa akong magpabalik-balik sa kanya at paulit-ulit na humingi ng tawad hanggang sa mapatawad na niya kami ng asawa ko. Gustong-gusto kong yakapin si nanay nun. Kaso naunahan ako ng takot kaya tinalikuran ko na lang siya. Pagtalikod ko, may pahabol pa siyang salita sa akin. At ang sabi, pagsisisihan ko raw na tinalikuran ko ang angkan namin. Lalo na siya na nanay ko. Para lang sa kaaway. Grabe yung iyak ko nun habang naglalakad ako pabalik kay Baste na naghihintay sa akin sa tabi ng isang puno malapit sa bahay namin. Nung makita niya akong umiiyak ay niyakap niya ako at inakay na pabalik sa kanila. Kasabay ng mga pangyayaring yon ay may nangangamatay na naman sa mga kamag-anak namin. Sunod-sunod na naman kaya hindi ko maiwasan na mag-alala rin para sa kanila. Hindi ko tuloy alam noon kung anong gagawin ko, kung paano ko sila matutulungan. Hindi ko rin naman kasi sigurado kung sino ang gumagawa sa kanila noon. Nung gabi ring yon, nag-usap kami ni Baste ng masinsinan. Sabi ko nabalitaan ko sa isang kamag-anak namin
ang pinagdaraanan nila ngayon. Tapos sinisisi nila ako dahil sumama ako sa kanya. Natanong ko tuloy siya kung sa tingin ba niya ay may kinalaman ng tatay niya sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kamag-anak ko. Hindi agad nakasagot si Basti. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago niya inamin sa akin ang isang nakakabiglang katotohanan na ang tunay daw na dahilan kung bakit sila lumipat sa baryong Baluarte ng mga mangkukulam ay para lipulin sila isa-isa. Ang nangyari raw kasi yung unang pamilya ng tatay niya, asawa at 3 anak ay namatay lahat sa kulam ng sabay-sabay. At ang kumulam daw ay ang mismong Lolo Eliasar ko na kung tawagin nga sa baryo namin ay Apo Eliasar. Kaya ang lahat ng kamag-anak ni Lolo ay gusto ring isa-isahin ng biyenan ko para raw maramdaman ni Lolo kung paano mawalan ng mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng malupit na pagganti. Kumbaga dati na pala silang magkakakilala at magkalaban. Gantihan ang nangyayari na nag-ugat ng gamutin ni Lolo ang isang biktima ng kulam na lumapit sa kanya at napatay niya ang mangkukulam. Ang mangkukulam na yon ay isa sa mga anak ni Lolo Eliasar. Tapos gumanti ang lolo ko. Sinabay-sabay niyang kulamin ang buong pamilya ng biyenan ko. Malakas na kulam at hindi niya sila nagawang iligtas. Kaya ang ginawa naman ng biyenan ko bilang ganti ay lumapit siya sa Baluarte mismo ni Lolo para isa-isahin ang mga mahal niya sa buhay. Mas madali raw kasi yon kung malapit ka lang sa target mo. Naging malinaw sa akin na ang biyenan ko pala talaga ang pumatay sa pinsan ng nanay ko, tiyahin at kapatid. Nanlaki ang ulo ko sa mga nalaman ko. Dahil sa mga sandaling yun ay patuloy pa rin nagaganap ang banggaan nila. Nalalo pang nagningas dahil alam na nga ng mga kamag-anak ko na nakipagtanan ako sa anak ng albularyo. Kinabukasan, dumating ang tita Dayang ko sa bahay ng biyenan ko. Doon daw niya ako pinuntahan dahil wala ako sa bahay namin ni Baste nang magpunta siya sa amin. Sabi ko doon na muna kami sa biyenan ko dahil hindi pa rin gumagaling. Kailangan niya ng makakasama. Ang sabi ni tita, mas mabuti na raw na nandoon ako sa poder ng albularyo para ligtas ako. Hindi nga raw niya maintindihan ng nanay ko kung bakit hindi na lang din lumayo sa lugar na yon at magbagong buhay kasama ko para raw matahimik na ang buhay namin. Tapos may binulong sa akin si tita. Nabantayan ko raw ang asawa ko dahil may nasabi sa kanya ang nanay ko na aalisin niya si Baste sa landas naming mag-ina. Kinabahan ako sa sinabing yon ni tita Dayang. Ayokong isipin na magagawa yon ng nanay ko. Alam niyang mahal ko si Baste, pero naaalala ko rin ang huling sinabi niya nung nakatalikod na ako. Napagsisisihan ko na tinalikuran ko sila, lalo na siya na nanay ko. Pagdaan nga lang ng ilang araw ay dumaing sa akin si Baste na masama ang pakiramdam niya. Parang buong katawan daw niya ay pinupulikat. Sumagi sa isip ko ang sinabi ni nanay at ang sinabi rin ni tita Dayang. Pero pilit ko pa rin sinisiksik sa utak ko na hindi yun magagawa ng nanay ko. Alam kong kahit anong galit niya ay mangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging ina. Kaya hindi niya gagawin yun. Gusto ko sanang dalhin sa doktor si Baste pero pinigilan ako ng biyenan ko. Bago raw ang doktor ay siya na muna ang titingin sa kalagayan ng anak niya. Kapag nasiguro niya na hindi kinukulam si Baste ay tsaka lang niya ipapadala sa doktor. Pumayag naman ako. Pero matapos ngang tignan ng biyenan ko ang asawa ko ay napapailing niyang sinabi sa akin na wala ng bisa ang pangontrang binigay niya sa amin. Kaya kailangan niya ulit gumawa ng bago. Napasok na raw ng kulam ang katawan ng anak niya. Pero wag daw akong mag-alala. Siya raw ang bahala. Hindi ko lang talaga maiwasan na matakot at umiyak na naman dahil sa kinakaharap naming yon. Kahit na hindi pa maayos ang kondisyon ng biyenan ko ay pilit pa rin siyang kumikilos para gamutin ang anak niya. Yung kalagayan kasi ng biyenan ko para bang
Pinipilipit ang mga buto niya. Pinahihirapan talaga ng unti-unti. At kahit hindi maganda ang pakiramdam niya ay pilit pa rin niyang ginagawa ang tungkulin niya bilang albularyo at bilang ama kay Basti. Kaso sa bawat araw na dumaraan, parang nadadaig na sila ng mga kalaban. Pahina na ng pahina ang biyenan ko. Hindi na niya makayang gamutin ang sariling anak. Nahihirapan na siyang gumalaw. Hanggang sa pareho na nga silang nakaratay. Sa puntong yon, doon ako nakaramdam ng galit sa sarili kong angkan, kay Lolo Eliazar at pati na rin sa nanay ko na hindi pa rin makatanggap sa amin. Nung mga panahon na yon, ang tanging dumadamay sa akin ay si Tita Dayang. Tinutulungan niya akong mag-asikaso sa asawa at biyenan ko. Sabi pa sa akin ni Tita, dapat daw ang unang-unang nakakaintindi sa akin ay ang nanay ko. At siya rin dapat ang dumadamay sa akin sa mga oras na kailangan ko ng tulong ng isang ina. Pero masyado raw matigas ang puso ng nanay ko at nagawa pang ang kulamin ng mag-ama. Sabi ko naman kay Tita, hindi naman siguro si nanay ang kumukulam sa kanila. Baka si Lolo o sino man sa mga kamag-anak namin. Dahil lahat sila ay galit na nga sa akin dahil sa umibig ako sa anak ng albularyo. Pero giniit pa rin ni Tita na kung talagang gusto akong tulungan ni nanay ay magagawa naman niya dahil marami na rin siyang alam. At kung tutuusin ay kaya niyang kontrahin ang kulam na dumapo sa biyenan at asawa ko. Naisip ko rin yun. Kaya nga masama na noon ang loob ko sa nanay ko. Hindi ako makapaniwalang makakaya niya akong tiisin. Kahit na masama ang loob ko kay nanay nung panahon na yon dahil sa mga nangyayari, ay sinubukan ko pa rin siyang puntahan para hingan ng tulong. Baka sakaling sa pagkakataong yon ay mapalambot ko na ang puso niya at mapatawad na niya ako para mahingi ko na rin ang tulong ang asawa at biyenan ko. Nagdalawang isip ako pero tinuloy ko pa rin. Naabutan ko si nanay na nagsasampay ng damit. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko ron. Sabi ko baka naman pwede na kaming mag-usap ng maayos. Baka pwedeng tanggapin na niya kami ni Basti. Tumigil si nanay sa ginagawa niya at hinarap ako. Alam ko na raw ang dapat kong gawin. Ang magbalik loob sa kanya at sa buong angkan namin. Yun lang daw ang paraan para mabalik sa dati ang buhay namin. Yung tahimik, yung payapa. Sabi ko naman dati nang magulo ang buhay namin. Wala pa man doon ang mag-ama sa baryo namin ay marami na silang kalaban na iba pang mga albularyo dahil sa ginagawa nilang pangkukulam. Sinabi ko pa kay nanay na sana matauhan na siya na ang gawaing yun ay sa dyablo at hindi makatao. Tumalim ang tingin sa akin ni nanay at sabi niya isinilang kami sa lahing yon. Nabuhay kaming mangkukulam at mamamatay din kaming mangkukulam. Hindi ko pinansin ang sinabi ni nanay. Bigla akong lumuhod sa harap niya at nagmakaawa na tulungan niya akong mapagaling ang asawa at biyenan ko. Pero hindi siya natinag at sabi pa niya tanggapin ko na ang kaparusahan ng pagpili ko sa anak ng albularyong mortal niyang kaaway. Tapos tumalikod na siya at pumasok sa bahay. Naiwan akong umiiyak sa loob ng bakuran namin. Dahil sa lumalalang kondisyon ni Basti at tatay niya, ang naisipan ko namang puntahan ay si Lolo Eliazar. Gusto ko siyang kausapin. Ilang beses akong nag-alanganin dahil hindi ko sigurado kung pagbibigyan niya ako. Kilala ko kasi si Lolo. Strikto yun. Masungit at kung ano ang sinabi niya ay yun ang sinusunod ng buong angkan namin bilang siya ang nakakatanda. Pero sa huli ay nagbakasakali pa rin ako. Doon pa lang sa bakuran ni Lolo ay ayaw na akong papasukin ng ibang kamag-anak namin na kasama niyang naninirahan sa iisang bahay. Tinakwil na raw nila ako mula nang sumama ako sa anak ng albularyo. Pero nagpumilit pa rin ako. Sabi ko una at huling beses lang akong makikipag-usap kay Lolo. Isang tiyuhin ko ang naawa sa akin kaya sinabihan niya ang ibang kamag-anak namin na paraanin ako at hayaang si Lolo Eliazar ang magpasya kung kakausapin ako o hindi. Pinadaan naman nila ako at habang naglalakad ako papasok sa loob ng bahay
lahat sila ay nakasunod ng tingin sa akin. At yung mga tingin talaga nila, akala mo may nagawa akong napakalaking krimen. Hindi ko na lang sila pinansin. Dire-diretso akong umakyat sa ikalawang palapag ng bahay kung saan nandoon ang kwarto ni Lolo. Naabutan ko siyang palabas ng silid, nakatungkod. Ang bungad agad niya sa akin ay kung ano raw ang ginagawa ko ron. Halatang galit din siya sa akin. Yumuko ako at sabi ko makikiusap sana ako na itigil na nila ang gantihan, na kung maaari ay alisin na niya ang kulam na pinadapo niya sa asawa at biyenan ko. Natawa si Lolo. Sabi niya paano raw ako nakasiguro na siya nga ang gumagawa ng kulam sa albularyo at anak nito. Ang albularyo raw ang ayaw tumigil sa paghihiganti. Marami nang namatay sa angkan namin kumpara sa 3 miyembro ng pamilya ng albularyo. Sino raw ba sa tingin ko ang dehado? Marami pang sinabi si Lolo sa akin. Sinermonan niya ako tungkol sa pagsuway ko sa magulang ko. Inuna ko pa raw ang sarili kong kaligayahan kaysa sa nanay ko na nagsilang at umaruga sa akin hanggang sa paglaki ko. Tapos kung ano-ano pang masasakit na salita ang binitawan niya sa akin. Kulang na lang ay ipagtabuyan niya ako. Sinabihan niya ako na umalis na at wag nang babalik pa dahil hindi na raw ako nabibilang sa angkan namin, sa angkan ng mga mangkukulam. Napilitan akong umalis. Lakad takbo na nga yung ginawa ko palabas ng bahay. Sinumpa ko na hindi na talaga ako babalik doon. Pag uwi ko ng bahay, nabigla talaga ako sa dinatnan kong itsura ng asawa ko. Nakaluwa na yung isang mata niya. Yung isa naman nakapikit na. At yung balat niya ay parang inaagnas na bangkay. Hindi ko siya makayang tignan sa ganoong kalagayan. Tapos ang biyenan ko naman, mahirap ipaliwanag yung sitwasyon niya. Kasi yung itsura ng mga kamay niya at paa, wala sa ayos. Nakapilipit lahat na akala mo yung sinasaniban na bumabaluktot ang katawan. Tapos pareho silang nakatunganga at nakanganga. Nilapitan ko yung asawa ko. Humihinga pa naman siya. Yung biyenan ko ganun din. Noon ko naisip na walang ibang makakatulong sa amin kundi ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Ang kaso wala akong gamit. Kaya nagplano ako. Babalik ako sa bahay namin para kunin ng palihim ang mga gamit ni nanay sa pangkukulam. Susubukan kong kontrahin ang kulam na dumapo sa mag-ama. Pinuntahan ko muna si Tita Dayang. Kinausap ko siya na kung pwede ay siya na muna ang tumingin sa biyenan at asawa ko dahil may mahalagang bagay akong kukunin sa bahay namin. Pumayag naman si Tita. Chinempo kong araw ng ritual. Tuwing Biyernes kasi ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon ng angkan namin sa bakuran ni Lolo at nagsasagawa ng pagre-ritual. Sabi ay napapalakas daw ng ritual na yon ang kapangyarihan ng angkan namin. Nung araw na yon ay tsaka ako pumunta sa bahay namin. Karaniwang kinakandado ni nanay ang pinto dahil wala namang naiiwan doon. Kaya inasahan ko nang hindi ako makakadaan sa pinto sa harapan. Umikot ako sa kusina namin na nasa bandang likuran ng bahay. Doon kasi ay may maliit na bintana na akala ko dati ay bata lang ang kasya. Pero nung subukan kong lumusot ay pilit kong napagkasya ang sarili ko. Nung makapasok na ako ay dumiretso agad ako sa kwarto ni nanay. Alam ko naman kung saan nakalagay yung mga gamit niya. Kinuha ko yun at nilagay sa dala kong bag. Sabi ko sa sarili ko kung si nanay ang gumawa ng kulam sa mag-ama, tama lang na kunin ko ang mga gamit niya at subukan ko na rin na pagalingin sila. Nagmamadali yung mga kamay ko. Nung makuha ko na lahat ng kailangan ko ay maingat akong lumabas ng bahay. Doon ako dumaan sa kusina kung saan ako dumaan papasok. Nagulat pa ako nung papaalis na ako ng bakuran ay bigla kong nakita si nanay na nakatayo sa bukana at nakatingin sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa pagkakahuli niya sa akin. Ninervyos ako dahil alam kong makakadagdag pa yun sa galit niya. Pero nagtaka ako dahil nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Ako na ang unang nagsalita.
Sabi ko hihiramin ko lang sana yung gamit niya para matulungan ko ang asawa ko. Pero ibabalik ko rin naman agad. Hindi na nakapagsalita si nanay dahil bigla na lang siyang bumagsak at nawalan ng malay. Nagulat ako sa nangyari. Nabitawan ko yung mga gamit niya at patakbo ko siyang nilapitan. Wala kaming kapitbahay, medyo malayo at hindi ko kayang buhatin si nanay. Kaya hinila ko siya kahit hanggang doon lang sa pintuan namin. Maihiga ko lang siya sa malinis na lapag. Tapos pinaypayan ko ng pinaypayan ng karton na nadampot ko lang malapit sa basurahan namin. Pero hindi pa rin siya nagising. Alam ko may pamahid siya sa loob ng bahay. Kaya nagmadali ako ng kilos. Kinapa ko yung susi ng kandado sa bulsa niya. Kaya lang hindi ko makita. Hindi ko alam kung saan niya nilagay ang susi. Yung kandado kasi nasa labas yun ng pinto. Dahil hindi ko makita, kaya siniksik ko na lang uli yung sarili ko sa maliit na bintana namin para makuha ko yung pamahid. Pati tubig, kumuha na ako. Mga ilang minuto pa ang nakalipas bago nahimasmasa ng nanay ko. Parang wala siyang natandaan sa nangyari kanina. Tinuro niya sa akin yung susi ng kandado na nakalagay pala sa paso ng halaman na nasa gilid ng bahay namin. Nung mabuksan ko yung pinto ay inalalayan ko siya sa pagtayo at pagpasok doon. Inupo ko sa sofa. Tinanong ko si nanay kung anong nararamdaman niya. Kung may sakit pa siya dahil bigla na lang siyang nahimatay kanina. Sabi niya wala siyang sakit. Pero gabi-gabi na parang may bumubulong sa tenga niya at inuutusan siya na magpakamatay. Nagulat ako sa sinabi ni nanay. Ang sabi ko hindi na siguro yun magagawa ng biyenan ko dahil hindi na nga maganda yung sitwasyon ngayon ng mag-ama. Pareho silang nakaratay. Pwede ngang hindi ang biyenan ko. Posible raw na may iba pa siyang kaaway. Hindi na raw nakakapagtaka yun. Tumingin si nanay sa bag ko pero hindi niya inusisa kung anong laman nun. Basta sinabi lang niya sa akin na bumalik na ako sa mag-ama. Ako naman nakonsensya ako na iwan si nanay sa ganoong kalagayan. Naipit na naman ako sa sitwasyon. Alam kong kailangan ako ng asawa ko, pati ng biyenan ko dahil sa kalagayan nila. Pero bigla rin akong kinailangan ng nanay ko. Kaya hindi ko na malaman ang gagawin ko nun. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko sa kanila. Hindi ko muna iniwan si nanay. Hinintay ko na bumuti talaga yung paghinga niya at pakiramdam. Pinakain ko pa nga at hinintay na makatulog ng maayos. Gabi na ako nakabalik sa amin kina Basti. Nandoon pa rin naman si Tita Dayang. Pagdating ko sinabi ko sa kanya ang nangyari, kung bakit ako natagalan. Sabi niya ayos lang naman na binantayan ko muna si nanay dahil nandoon naman daw siya para magbantay sa biyenan ko at asawa. Parang binibiyak nun yung puso ko dahil walang nagbago sa sitwasyon ng mag-ama. Para silang mga estatwa sa hindi magandang posisyon. Bago umalis si Tita Dayang, ang sabi niya sa akin baka raw sinadya ni nanay na kunwari mahimatay at umarting nahihirapan huminga para hindi muna ako makaalis at hindi agad makabalik sa bahay ng asawa ko. Naisip lang naman daw niya dahil alam naman namin na hindi pa rin tanggap ng nanay ko si Basti, lalo na ang albularyo na maging balain niya. Sa sinabi ni Tita Dayang ay napaisip din ako. Nung gabing yon, pinag-isipan kong mabuti ang dapat kong gawin. Hindi ako sigurado kung kaya ko nang gawin ang mga natutunan ko dati kay nanay dahil sa totoong buhay ay hindi ko pa naman nasubukan. Ang ibig kong sabihin ay sa aktual. Kasi syempre, tinuro niya sa akin ay sinabi lang niya kung paano kontrahin ang isang kulam. Kung ano ang mga tamang orasyon na dapat bigkasin at paano ibalik ang kulam sa may gawa nun. Hindi ko pa talaga naranasan. Yun palang bale ang magiging unang beses na susubukan ko ang ritual at orasyon ng kulam laban sa kulam. Hindi po ako paladasal na tao dati, pero sa mga sandaling yun ay taimtim talaga akong nagdasal na patnubayan ako sa binabalak kong gawin kahit na labag sa turo yun ng Panginoon.
Habang iniisip ko ang gagawin kong pangontra sa kulam na dumapo kina Baste at sa tatay niya, ay laman din ang isip ko si nanay. Baka mamaya kasi ay may marinig na naman siyang bumubulong sa kanya na nag-uutos na magpakamatay siya. Hindi ko maiwasan na mag-alala na naman ng sobra. Hindi tuloy ako makapag-focus sa gagawin ko. Bukod kasi doon ay sumagi rin sa isip ko ang huling sinabi ni Tita Dayang na baka gumagawa lang ng paraan si nanay para hindi ako makaalis. Gulong-gulo na talaga ang utak ko nun. Pero alam kong kailangan kong ituloy ang pagkontra sa kulam para sa kaligtasan ng mag-ama. Sinabi ko na lang sa sarili ko na matapos kong gawin ang ritual sa gabing yon ay sasaglitan ko si nanay. Pwede ko namang lakarin mula sa bahay nila Baste hanggang sa bahay ni nanay. Magdadala na lang ako ng patalim para may pangdepensa ako kung sakali man na may mangyaring hindi maganda sa daan. Sinimulan ko na ang ritual. Lahat ng tinuro sa akin ni nanay ay pilit kong binalikan sa isip ko. Lahat ng maliliit na detalye. Kung ano man ang kalalabasan nun ay bahala na. Basta susubukan ko pa rin alang-alang sa mag-ama. Nilabas ko yung mga gamit ni nanay mula sa bag na dala ko kanina. Kabado ako at nanginginig yung mga kamay ko habang ginagawa ko yon. Nagsindi ako ng 3 kandila. Ang para sa asawa ko at para sa biyenan ko ay parehong kulay puti at isang kulay itim naman para sa taong gumagawa ng kulam sa kanila. Marami akong orasyon na kailangang bigkasin habang nakadipa ang 2 kong kamay. Halos 1 oras akong ganoon at nung matapos ko ang orasyon ay inikutan ko ang 3 kandila ng 7 ikot. Hindi puro natatapos ang ginagawa ko. Marami pa akong ginawang seremonyas na ayon sa pagkakasunod-sunod ng turo sa akin ni nanay. Inabot din ako ng mahigit 5 oras sa pagkakatanda ko. Ang sabi ni nanay, kung magiging epektibo ang pangontra ko, ang may gawa ng kulam na kinontra ko ay makakaranas ng pagdurugo ng ilong, paninikip ng dibdib, pagsusuka at makakaramdam ng para siyang nauupos na kandila. Unti-unti ay matutuyo ang balat niya hanggang sa magmukha na siyang kalansay dahil sa pagkalusaw ng balat. Yun daw ang magiging epekto ng ritual ng kontrakulam. Hindi raw lahat ng mangkukulam ay ganoong paraan ang ginagamit. Isa lang yun sa natutunan ni nanay na tinuro rin niya sa akin. Nilapitan ko si Baste. Kahit nasa hindi maganda siyang kalagayan ay kinausap ko pa rin siya. Ang sabi ko, kumapit lang siya dahil malapit na silang gumaling ni tatay. Alam ko naman na kung ako ang napunta sa ganoong kalagayan ay gagawin din niya ang lahat para lang mapagaling ako. Nilapitan ko rin yung biyenan ko. Sinabi ko sa kanya na alam kong malinis ang intensyon niya sa pagiging albularyo. Kaya alam ko na tutulungan siya ng Diyos na makaligtas sa kalagayan niya ngayon. Tapos noon ay nagpaalam ako sa kanilang 2 saglit. Hindi kasi ako mapakali na hindi mapuntahan si nanay. Para bang may nag-uudyok sa akin na silipin ko rin ang kalagayan ng nanay ko. Dala ko yung itak ng biyenan ko. Tinahak ko yung madilim na daan patungo sa bahay namin. Yung dinadaanan ko, ang magkabilang gilid ay mga puno at halaman. Tapos bago makarating sa amin, ay dadaan din ako sa kawayanan na ang sabi ng iba ay may nagpapakita raw na white lady, kapre at kung ano-ano pa. Pero hindi naman ako natakot. Mas natatakot kasi ako sa sitwasyon nila nanay at ng mag-ama. Pareho silang nasa panganib. Bilang mangkukulam, para bang immune na ako sa mga nilalang ng dilim. Ewan ko ba't hindi ako nakaramdam ng takot nun, maliban sa sitwasyon nga ng mga mahal ko sa buhay. Nagulat ako nung makarating ako na parang may nagtatalo sa loob ng bahay namin. Sa ganoong oras pa na hating gabi. Nagmadali ako sa pagtakbo palapit sa pinto. Hindi muna ako kumatok. Pinakinggan ko muna. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yon ni Tita Dayang. Pinuntahan pala niya si nanay. Doon siguro siya dumiretso pagkagaling sa amin. Malinaw kong narinig ang mga sinabi niya.
na bakit daw hindi mamatay-matay si nanay. Parang napakalakas daw na mangkukulam ni nanay. Dahil ang tibay, hindi niya mapasunod sa gusto niya. Sumasagot din si nanay. Ang sabi pa niya, malalaman ko lahat ang pagpapanggap ni tita. Hindi na ako nakatiis. Kumatok ako ng malakas at sunod-sunod. Alam kong pareho silang nabigla at hindi nila inaasahan na darating ako roon ng alanganing oras. Si Tita Dayang ang nagbukas ng pinto. Ngumiti pa siya sa akin at pinapasok ako sa loob. Ang nanay ko naman halata sa mukha niya na nag-aalala siya na makita ako. Dali-dali siyang lumapit sa akin at hinila ako palayo kay tita. Tinanong ko sila kung anong nangyayari. Sabi ni nanay, si Tita Dayang daw ang may gawa ng mga pagbulong na naririnig niya sa tenga niya at nag-uutos sa kanya na magpakamatay. Sumingit si tita at sabi dapat lang daw yun kay nanay dahil si nanay daw ang pumatay kay tatay. Bumaling ako kay nanay. Ang sabi naman ni nanay hindi niya pinatay si tatay. Halusinasyon lang daw yun ni Tita Dayang dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni tatay. Base sa mga nalaman ko mula kay nanay, si Tita Dayang ay hindi pala tunay na kapatid ng tatay ko. Pero parang kapatid na rin ang turing kasi bata pa siya nang ampunin ng mga magulang ni tatay. Nasa 4 na taon yata. Tapos si tatay parang siya ang nag-alaga kay Tita Dayang. Kaya malapit sila sa isa't isa sa lahat ng magkakapatid. Ang nakakaloka pa sa natuklasan ko ay may gusto raw si Tita Dayang sa tatay ko. Kahit lumaki silang magkuya, parang naging obsesyon. Ang pinapakita pala ni tita na pagtanggap sa amin ay pagpapanggap lang para hindi siya mawalay kay tatay at makatira pa sa amin nung maliit pa lang ako. Kahit ang totoo ay matagal na niyang kinasusuklaman si nanay. Kahit nung mamatay si tatay, 2 taon na ang nakakalipas noon ay lihim niyang sinisisi si nanay. Tapos ang ginawa pala ay nag-aral ng itim na kapangyarihan sa loob ng 2 taon. Isang malakas na mangkukulam na taga-ibang lugar ang nagturo kay tita ng mga nalalaman niya. Nung handa na siyang gamitin yon kay nanay, ay nakita niya ang hindi namin pagkakaunawaan dahil sa pakikipagtanan ko sa anak ng albularyo. Ginamit niya muna ang pagkakataon para mas lalong lumaki ang hindi namin pagkakaunawaan. Kaya pala hindi kami mapatawad ni nanay ay dahil sinasabi ni tita na masama ang ugali ni Baste. Sinasaktan daw ako at laging sinisigawan sa harap ng maraming tao at kung ano-ano pang kasinungalingan. Ganoon din ang ginagawa niyang paninira kay nanay sa akin. Kasinungalingan din. Parang pinaglaruan niya kami. Habang ginagawa na niya ang plano, gamit ang itim na kapangyarihan na natutunan niya. Inuudyukan niya si nanay na magpakamatay. Kaso nabigo siya kay nanay dahil nga mangkukulam din si nanay. At nakukontra niya yon sa sarili niyang paraan. Hindi ko halos mapaniwalaan ang mga natuklasan ko sa pagkatao ng tiyahin ko na inakala kong kakampi ko. Lalong hindi ko mapaniwalaan na pwede palang magkagusto ang kapatid sa kuya niya. Sabihin na nating hindi sila magkadugo pero sa iisang bubong lang sila sabay lumaki. Tumawa ng tumawa si tita na parang wala sa sarili. Para bang tuwang-tuwa siya dahil parang nawawala na siya sa bait. Sabi nga ni nanay, bigla na lang sumulpot doon si tita. Akala raw niya nung una ay ako ang kumakatok. Yun pala si tita. Nagagalit dahil bakit daw hindi pa siya namamatay. Hinihintay na raw siya ni tatay sa kabilang buhay. Sa gitna ng nakakapangilabot na pagtawa ni Tita Dayang, bigla siyang lumapit sa akin at inagaw ang hawak kong itak. Umalma ako at nakipag-agawan. Umaawat naman si nanay. Naitulak ko si tita. Bumalandra siya sa pintuan. Natigilan ako kasi nakita kong nagdugo ang ilong niya nang hindi niya napapansin. Tuloy pa rin siya sa pagtawa at akmang susugurin ulit ako. Pero napahinto siya. Para siyang nahilo. Nasapo niya ang noo niya at sinundan pa yon ng pagsuka niya sa sahig. Kulay itim ang suka niya
Nanlaki talaga yung mga mata ko nun. Napatingin ako kay nanay. Tinanong niya ako kung may ginawa ba akong ritual. Tumango ako. Sabi ko ang ritual ng kontrakulam. Kung ganoon daw ay umeepekto na ang ginawa ko. At ngayon ay nasa harap ko na kung sino ang tunay na may sala sa mag-ama. Napatakip na lang ako ng ilong dahil sa mabahong amoy ng suka na lumalabas kay tita. Hindi pala ang nanay ko o sino man sa angkan ko ang may gawa ng kulam sa asawa't biyenan ko, kundi ang mismong tao na pinagkatiwalaan at minahal ko rin bilang tiyahin. Napaluhod na lang ako at napaiyak habang si tita ay nagtatakbong palabas ng bahay namin. Gusto ko man siyang sundan ay pinigilan ako ni nanay. Kung ano ang sinabi ni nanay na magiging epekto ng kontrakulam ay ganoon nga ang eksaktong nangyari kay Tita Dayang. Natuyot siya na parang kalansay matapos niyang makauwi sa kanila hanggang sa bawian siya ng buhay. Yun ang nakarating sa aming balita. Kaya ang angkan ng tatay ko ay lalong nagalit sa amin, lalo na kay nanay. Pero hindi naman sila makalapit sa amin dahil takot din silang makulam. Si Tita Dayang lang talaga ang nagkalakas ng loob. Sa wakas ay nakapasok din sa loob ng bahay namin si Basti nung gumaling na siya. Ang nangyari po ay dumaan pa ang ilang linggo nun, mga 5 o 6 yata, bago tuluyang nakabalik sa dati ang mag-ama. Ang biyenan ko, pinasyang bumalik na sa dati nilang bahay sa kabilang bayan. At kami naman ni Basti ay nanirahan sa bahay nila sa baryo namin. Pero halos araw-araw kong pinupuntahan si nanay sa bahay, lalo na nung magbuntis na ako. Nagkasundo kami ni nanay na hindi na niya gagamitin ang kaalaman niya sa pangkukulam at tinupad naman niya yon. Kami na lang ang sumusuporta sa kanya at kumikita rin naman siya kahit papano sa mga tanim niyang gulay. Tapos si Lolo, mga 1 buwan ang nakaraan mula nang mangyari yon, ay pumanaw na rin. Ang sabi, bangungot daw. Basta hindi na lang nagising. Sa ngayon po ay masaya ang pamilya namin ni Basti. Ang dami naming pinagdaanan, pero nalagpasan namin ang lahat ng yon.